Mapagpalang araw, kapatid. Pagpalain ka saan ka man naroroon. Tayo muli ay makikinig ng mensahe. Tayo ay makikinig ng mensahe ng God sa araw na ito para sa linggong ito. Tayo ay manalangin. Tayo ay yumuko. Hallelujah God, Hallelujah Father. Lord, sa mga oras na ito, Panginoon, tinataas ko ang gawaing ito sa iyong paanan ng trono, Father God. Lord, aming Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat. Salamat, Father God, nagpapatuloy ka ng pagmemensahe sa amin. Patuloy kang nagtatawag sa amin, God, sa bawat isa sa amin. Salamat sa iyong pagmamahal, Father God. Kaya sa bawat isang makikinig, Panginoon, sa mga oras na ito sa kanilang tahanan, pagpalain sila, Father God, pagpalain ang kanilang mga mahal sa buhay, pagpalain ang kanilang sambahayan, isabuhay nila, Panginoon, at pagbulay-bulayan ng iyong mga salita, Ama, dahil ibig mo kaming makasama mo, Father God, sa iyong kaharian, sa kataas-taasang langit, sa pangalan ni Jesus. Kaya salamat din, O Banal na Espiritu, na siyang gagabay sa amin, gagabay sa aming pandinig, at gagabay sa iyong lingkod na ito, na magsalita ng mensahe mo, Ama, sa bawat isa sa amin, Father God. Thank you, Lord. Father, tinataas ko rin ang bawat mahal namin sa buhay, ganun din sa mga makikinig, ang bawat mahal namin sa buhay, hindi man namin kasama sa aming bahay, hindi man kasama sa aming tahanan, Father God. Lord, sila ay ligtas sa anumang kapahamakan, saan man sila naroroon, natutulog man, nandun man sila sa trabaho nila, may lakad sila, may mga importante sila, Panginoon, ng mga lakad. Father God, Lord, lahat ng mga mahal namin sa buhay, kilala mo sila, Father God, ang bawat isa sa kanila ay ligtas sa anumang kapahamakan, at aking dinideklara yan ngayon, aming dinideklara, God, sa pangalan ni Jesus, Father. Thank you, Father God, sa iyong pagmamahal. Thank you sa kaligtasan na ibinibigay mo sa amin laban sa anumang kapahamakan, sa lahat ng uri ng kapahamakan. O God, kami ay ligtas. Thank you, Father. Thank you, Lord God. Thank you, aming Ama sa kataas-taasang langit, Father. Thank you, God. Hallelujah. 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 Amen and amen and amen. Ang aking ibig na maibahagi ay minsan itong nadaanan ko sa Facebook, sa aking newsfeed, ang sinasabi ay ito. Ang sabi, ang nasusulat sa Biblia ay dalawa lamang ang destinasyon. Tungkol ito sa destinasyon ng tao. Dahil ang ating pong Bible, yun po ang nakasulat na nabasa ko. Ito naman yung maidudugtong ko na tama po, na dalawa lang talaga ang destinasyon natin, ng uri ng pamumuhay natin, saan ba ang patungo natin talaga. Dalawa lang po. Na isa lang sa dalawa ang tinatahak ng bawat tao. Isa lang dun sa dalawa. So ano yun? Ulitin ko yung nakasulat sa newsfeed na nabasa ko, na ibig ko to i-share sa inyo na ito kasi ang katotohanan. Ito lang po ang nakasulat sa newsfeed na akin na itong pinag-aralan mabuti at pinagbulay-bulayan ko para ma-share ko sa bawat isa na makikinig. Na ang sabi doon, ang nasusulat sa Biblia ay dalawa lamang ang destinasyon. So, destinasyon na pinamumuhay natin, nilalakaran natin ng bawat tao. So, idudugtong ko na itong mga napag-aralan ko. May kasunod pa po ito yung dalawang destinasyon na to. Una, langit ba o impyerno?
Pangalawa, makitid na daan o malawak na daan. Pangatlo, dalawa lamang na hari. Kay Jesus Christ ka ba o kay Satan? Dalawang uri ng pamumuhay sa espiritu. Espiritual na pamumuhay ba o sa laman? Espiritual na buhay natin, espiritu ba o sa laman? Okay, yan po ang nakasulat na nabasa ko. Ngayon, akin pong pinagbulay-bulayan at ibig ko po itong i-share din. Ibig ko rin pong ihayag, which is, ito talaga ang katotohanan sa Biblia. Kaya kailangan po tayo nagbabasa at nagbubulay-bulay ng salita ng God. So, langit ba o impyerno? Dalawa lang. Dapat po nating pagbulay-bulayan ang ating pong pag-uugali, ating mga sinasabi, at hanggat hindi po ninyo nakikilala, nagkakaroon ng relasyon kay God, hindi po natin matatahak ang daan patungo sa kaharian ng God sa langit. Hindi. Dahil ang sanlibutan po, yun po ang mga tao. Mga pamumuhay ng mga tao ang sanlibutan. So, paano mo malalaman kung ang iyong pamumuhay mo ay patungo sa kaharian ng ating Diyos sa kataas-taasang langit? Hanggat hindi po tayo nagkaroon ng relasyon kay God, kahit nagbubukas ka pa ng Bible, kung hindi mo mabuting pagbulay-bulayan na kailangan natin na may relasyon tayo kay God, wala po rin ang patutunguhan. Dalawa lamang ang patutunguhan. Langit ba o impyerno? Pangalawa, makitid na daan ba o malawak na daan? Makitid po ang daan papuntang kaharian ng God dahil mahirap. Dadaan ka talaga para kang nakatulay sa alambre. Dadaan ka doon sa dapat na mga utos ng God. Kailangan isabuhay ang mga pinaggagawa niya. Isabuhay ang mga sinabi niyang huwag itong gawin. Isabuhay ang mga sinasabi na ito ang gawin mo. Yan po ang nasa Biblia. Dalawa lamang na hari. Ang hari sa impyerno, sa dagat-dagatang apoy, at hari sa kataas-taasang langit, Jesus Christ, at hari sa dagat-dagatang apoy kay Satan. Saan ba patungo ang buhay mo, kapatid? Dalawang uri ng pamumuhay, espiritu ba o laman? So, atin po itong susuriin. Atin pong tema, alam mo ba kung pasaan ang destination mo, kapatid? Ikaw na nakikinig. Patungo ka ba ng daang maluwag na patungong impyerno o daang makipot na patungong kaharian ng God sa kataas-taasang langit? So, ito po ang tema. Alam mo ba kung pasaan ang destinasyon mo? Ang ating text, Romans chapter 6 verse 23. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So sabi, for the wages of sin is death. Ito po yung ang kabayaran ng kasalanan mo ay kamatayan. Ito po yung kamatayan. Ito po yung dagat-dagatang apoy. Ang sabi, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord.
eternal life, ito po yung sa kataas-taasang Diyos sa kaharian niya. Langit. Ito po yung langit. Eternal life. Bakit kamatayan ang impyerno? Dahil dagat-dagatang apoy doon. Hindi po actually namamatay sa laman ang tinatapon doon, kundi pagdudusahan niya yung apoy. So, dalawa lang po ang pinatutunguhan. Pag ang tao namatay, hindi po magsisigurado na siya ay papuntang langit. Dahil dito pa lang sa lupa, ipinamumuhay na kung saan patungo. So, isa-isahin natin, muna susuriin natin, hindi ito matagal, simple lang. Ang sabi uli, ang ating text, Romans chapter 6 verse 23, New International Version, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Tagalog, Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So ito, unahin muna natin. Ang daan na dalawa lang, langit ba o impyerno, ang pinatutunguhan ng bawat isa sa atin, namumuhay, hindi po natin ito sabihin na, ay kasi magulang ko ganito, kaya bawat isa po sa atin ang nilalakaran, langit o impyerno. Ang sabi sa Revelation chapter 20 verse 10 ng English Standard Version Bible, and the devil who had deceived them was thrown into the lake of fire and sulfur, where the beast and the false prophet were, and they will be tormented day and night forever. So, Tagalog, at ang diablong nandaya sa kanila ay itinapon sa lawa ng apoy at asupre na pinagtapunan din sa halimaw at sa huwad na propeta. Pahihirapan sila doon araw at gabi, magpakailanman. So, yun, doon din ang kaharian ni Satan mismo. So, pag ikaw ang sinusunod mo, ang pinamumuhay mo, alamin mong mabuti kung saan ka patungo, langit o impyerno. Yung po impyerno. Sa langit, ito yung sa langit. My Father's house, sabi ni Jesus Christ, John chapter 14, verse 2, My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? So, sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Sinasabi po ito ni Jesus Christ. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaganda ko kayo ng inyong matitirahan? Sinabi kasi ni Jesus Christ yan sa kanyang mga mananampalataya, sa mga tagasunod niya. Kaya nga kailangan bawat isa sa atin sundin natin paano ba ang ating daan papuntang kaharian ng God. Hindi po tayo makarating sa kaharian ng God. Hindi dahil mabait lang tayo. Hindi po tayo makarating doon hanggat hindi natin inaalam ang ibig ng God, relasyon sa Kanya at paano tayo magkaroon ng relasyon kay God? Hindi po mag-pray lamang. Sumunod sa pinaggagawa niya. Siyempre, kasama ang panalangin. Pero hindi lahat ng nananalangin sumusunod sa pinagagawa ng God. Paano ba ang mga pinagagawa ng God? Nakasulat po yan lahat sa Bible. Ang anak niya, kailangan matanggap Jesus Christ, the only Savior and Lord.
Panginoon. Nag-iisang tagapagligtas na pako sa cross, nag-iisa lang na napako sa cross para bayaran ang mga kasalanan. At doon ka magsisimulang kilalanin siya. Dahil siya'y nabuhay ng muli at siya'y nakaupo dahil yun ang naging mission niya. Ngayon naman, tayo, ang atin lamang gagawin, imbis na tayo mapako sa cross dahil sa kasalanan natin, manghingi tayo ng tawad, tanggapin na siya nga ang ating Panginoon at dapat na masunod ang mga pinagagawa. Amen? Sabi sa may tungkol naman to sa kaharian ng God. In my Father's house has many rooms, sabi ni Jesus Christ sa John chapter 14 verse 2. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaganda ko kayo ng matitirahan? Yun po, ang tungkol sa langit at sa impyerno. Nasa katapusan ng buhay natin, hindi po tayo, marami pong mabait. Pero hindi po natin iasa sa kabaitan po natin. Meron kasi tayong kulang pa rin. Kahit ang bait natin, may kulang pa rin. Kailangan pa rin talaga ng relasyon. Meron pang mga utos ang God na kailangan masunod. Sabi nga niya, oo. Gawin ninyo ang ibig nyong gawin ng inyong kapwa sa inyo. At marami pa. Sa makipot o malawak na daan. Matthew chapter 7 verses 13 to 14. Enter through the narrow gate. For wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. But, verse 14, small is the gate and narrow is the road that leads to life, and only a few find it. So, sabi, pumasok kayo sa makipot na pintuan. Inuutos ito. Ito na. Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay at kakaunti ang nakakatagpo niyon. So ano ba ang makipot na daan? Diba? Halimbawa, meron kang bahay, yung bahay mo sa likod, nadaanan mo at ang sarapan. Mas maluwag ang sa likod at sarap kaysa yung likod. Example lang po to. Or, may kapitbahay ka o may isa ka pang bahay na makipot o kaya daanan. May dadaanan kayong isang pupuntahan nyo. Ang dadaanan yung pupuntahan nyo, gusto nyo ng shortcut, pero ang kipot-kipot naman ng daan. Gusto nyo ng mahabang madaanan matagal, pero ang lawak-lawak mas madali. Ang makipot mas mahirap. So yun po ang papuntang kaharian ng God. Makipot o malawak na daan. Bakit makipot? Mahirap po na masunod, pero kaya. Dahil tayo, dito sa sanlibutan, maluwag lang ang buhay natin kung ano lang ang gusto natin. Binigyan tayo ng Panginoon. Inilikha niya tayo na magkaroon tayo ng free will kung anong gusto natin sundin. Pero, kaya meron tayong Biblia para ito ang gawin nyo kung ibig nyo sa kaharian ng God. Hindi po porke nagdadasal tayo, hindi po porke nag-attend tayo ng church,
Hindi porke mabait tayo, sigurado, ligtas tayo. Alamin po natin kung ano talaga ang pinagagawa ng God. At yun ang sundin natin. May kahirapan talaga. May kahirapan. Pero kaya. Bakit? Binigyan niya tayo ng banal na espiritu. Kung ibig natin, pagkakalooban tayo ng banal na espiritu, tanggapin lamang natin ang Panginoong Jesus na ating Savior. Hingian natin ng tawad. Lahat ng mga naging kasalanan. At tayo ay bibigyan ng kapangyarihan ng banal na espiritu na makasunod sa mga mahihirap na kalooban ng God, batas ng God. Yan po ang batas niya. Kaya nga, maraming Biblia na lumalabas, yan po ay kalooban ng God. Yan po ay kilos ng banal na espiritu. Yan po ay kapangyarihan ng banal na espiritu. So, makipot o malawak na daan. Ang makipot, saan ka? Saan padaan ang iyong pamumuhay? Makipot. Kasi, iwanan mo na muna yung mga bagay na dati mo lang magaang gawin. Basa. Bible. Buksan mo ang iyong Biblia, kapatid. Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. So, marami. Diba? Ilan lang ang gustong sumunod kay God. Dahil ilan lang ang totoong nagdadasal, totoong nagsasamba kay God, totoong nagpupunta sa church. Iilan lang, marami pa rin doon na hindi nasunod sa kalooban ng God. Hindi nasunod sa kanyang mga batas. 2 hari lamang ang ating pangatlo. Sino yun? Si Jesus Christ ba o kay Satan? Sabi dito sa Romans chapter 16 verse 20, the God of peace will soon crush Satan under your feet. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Kay Jesus Christ to Ang Diyos ang bukal ng kapayapaan at malapit na niyang pasukuin sa inyo si Satanas. Sumainyo nawa ang kagandahang loob ng ating Panginoong Jesus. So bakit lahat po ang sanlibutan po ay pinaghaharian ni Satan? Kaya marami pong ang pamumuhay sa liwa. Sobrang nang masama ang sanlibutan sa harapan ng God. 2 Corinthians chapter 4 verse 4. In their case, the God of this world has blinded the minds of the unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. Sa Tagalog, 2 Korinto chapter 4 verse 4, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan. So, ang Diyos po dito sa libutan, Diyos ng kasamaan. So, sa daigdig na ito, upang hindi nila makita ang liwanag at magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Okay. So, ito po, may question. Huwag po nating husgahan ang kapwa natin. Tingnan muna natin ang sarili natin kasi tayo lahat ang huhusgahan ng God kung paano tayo namumuhay dito sa lupa. Ang dinadaanan ba natin maluwag lamang na pamumuhay o makipot? Ang hari ba natin si Jesus Christ ba
o si Satan? Ang ating bang destinasyon, papunta ba ng langit o sa dagat-dagatang apoy? Dalawa lang po, dalawa lang. Kaya alamin natin, bawat isa sa atin, sarili natin. Huwag po natin tingnan ang kapwa natin kung ang pamumuhay ba niya ay talagang nasunod kay God. Tayo, ang sarili mo, kapatid, ikaw, i-direct mo ang iyong paningin sa sarili mo, sa pamumuhay mo, sa pananalita mo, sa pagkapwa-tao mo, dahil ikaw tinitingnan ka ng God. Bawat isa sa atin tinitingnan ni Lord. Kaya aking uulitin sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4, in their case, the God of this world has blinded the minds of the unbelievers. God of this world, Diyos ng sanlibutan, to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. So sa Tagalog, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay dinulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito. Diyos ng kasamaan, si Satan. Upang hindi nila makita ang liwanag na magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ito pong hinahayag na ito na salita, ito po ay liwanag para doon po sa hindi pa nakaka-relasyon kay Jesus Christ. Sabi nga, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag na magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Amen. Pang-apat, espiritu ba o laman? Ang ating pong katawan ay ang ating pagkatao, nilikha po tayo ng Diyos, lahat ng tao na merong tatlong kaparte. Tatlong kaparte ang bawat tao, laman, kaluluwa, at espiritu. So, ang kaluluwa po natin, ang siyang nagdedesisyon kung laman ba ang susundin natin o ang espiritu. Ang laman po natin ay naghihila sa atin sa kasalanan. Kaya nga pag namatay ang tao, ang laman, inililibing sa lupa at doon inuuod, nabubulok doon. Kaya itong laman na to ang naghihila sa atin pagkatao sa kasalanan. Ang espiritu, dahil tatlong parte ang paglikha sa atin ng God. Ang espiritu, ipinagkaloob ng God, galing sa hininga niya. Ang espiritu po, ang nag-uudyok sa atin naman na lumapit sa Diyos. Magkaroon ng relasyon kay God. Ngayon, dahil tatlo nga kaparte ang paglikha ng God sa tao, kaluluwa, espiritu at laman. Ang kaluluwa po ang magdedesisyon kung ang susundin niya, ang laman niya ba o ang espiritu nasa kanya. Kaya pag namatay ang tao, ang laman, itong katawan na naghihila sa kasalanan, ililibing sa ilalim ng lupa. Doon mauuurin at mabubulok. Ang espiritu, babalik kay God dahil kanya yon. Kaya nga, ang espiritu, ang uudyok sa atin na lumapit kay God. Ang kaluluwa po natin, ang magdedesisyon kung ang susundin mo, ang iyong espiritu na nag-uudyok sa iyo, maglapit kay God, na dumaan ka sa
kitid na daan na maghari sa iyo ang Panginoong Yesus ang hari mo o ang laman mo na kung saan hinihila ni Satan. Ang magdedesisyon po ang kaluluwa. Ano ba ang kaluluwa natin? Ang puso at ang isip. Yun po ang kaluluwa. Kaya tatlo po kaparte ang tao nilikha ng God. Laman, kaluluwa at espiritu. Espiritu magdadala sa atin, mag-uudyok sa Panginoong Diyos. At ang laman ang maghihila sa atin sa kasalanan. Ang magdedesisyon, kaluluwa, isip at puso. So, espiritu ba o laman ang susundin ng iyong kaluluwa? Galatians chapter 5 verse 17 sinasabi dito, for the desires of the flesh are against the spirit, and the desires of the spirit are against the flesh. For these are opposed to each other to keep you from doing the things you want to do. Sa Tagalog, Galatia chapter 5 verse 17, sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu. At ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Napipigilan ka pagka sumunod ka na kay God. Nais kasing gawin ng laman is kasalanan. Magkasalungat po ang Espiritu, magkalaban ang Espiritu at ang laman. Ang kaluluwa po ang magdedesisyon. So wala pong nasa gitna. Yung okay, meron kang sinusunod. Nasunod ko naman ito eh. Nasunod ko na ito eh. Sabi ng God ganito. Sabi ng God. Pero meron ka rin talagang sinusunod sa iyong laman. Ito ang sinasabi. Revelation, know your deeds. Revelation chapter 3 verses 15 to 16. I know your deeds, sabi ni Jesus Christ, that you are neither cold nor hot. I wish you were either one or the other. So because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. So, I'm about to spit you out of my mouth. So, Tagalog, alam ko ang mga ginagawa mo. Alam ko hindi ka malamig ni mainit. Mabuti pa sana kung ikaw ay malamig o mainit. Ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Ito yung nagdadasal ka nga, nagsasamba ka, nagtataas ka ng kamay mo pag nasa church, nakikipag-fellowship ka, marami kang alam sa salita ng God, pero gumagawa ka pa rin ng hindi kalugod-lugod kay Lord. Hindi pa rin naaayon sa kanyang mga batas at kalooban. Yan po ay lukewarm. Maligamgam. Anong sabi na Jesus Christ? Isusuka kita. Kailangan tutuhanin mo ang God. Seryosohin mo. Hindi porke nakabasa ka ng Biblia, alam mo na, okay ka na. Kaya huwag po tayo maghusga, huwag po natin tingnan ang kapwa natin, i-check natin ating sarili. Amen? Isusuka, wala pong nabubuhay na nasa kalagitnaan na pwede ka naman. Mabait naman ako, nagdadasal naman ako, nagsasamba ako. Hindi po yan. Wala pong salitang ganyan dito. Ang sinasabi dito, sumunod sa mga utos. Dumaan ka sa makipot na daan. Mahirap, talikuran ang dati mong gawain ng iyong laman na hindi ka lugod kay God. Amen? So, ito po ang ating katapusan. Sabi sa Matthew chapter 22 verses 14
Verse 14. For many are invited, but few are chosen. O pagkatapos nito ay sinabi ni Jesus, marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang pinili. Yun, kapatid, lahat tayo tinawag na nakikinig. Pero, pipiliin pa. Bakit? Pipiliin pa ng God kung sino ang nagpapakatotoo. Kaya sa church, yung mga nagpupunta lahat, marami doon. Pipiliin pa yun ng God. Titingnan pa yun, isa-isa, kung sino talaga ang hari nila. Jesus Christ ba? Sumusunod ba sila? Ang destination ba talaga nila? Papuntang langit? Ang kanila bang dinadaanan, makipot? Hari ba nila si Jesus Christ? Huwag kang maligamgam, huwag tayong maligamgam, kapatid. Hindi tayo perfect. Pero, sumikapan, makitid ang daan pag tayo ay nagsisikap. Pero nakikita naman ng God yan. Kaya bibigyan din tayo ng kapangyarihan ng banal na Espiritu upang kaya nating sundin. At may reward naman yan eh. May kapayapaan po tayo. Amen? So, ano ang gagawin natin, kapatid? Luke chapter 11 verse 28. Lucas chapter 11 verse 28 sa Tagalog. Luke chapter 11:28, he replied, "Blessed rather are those who hear the word of God and obey it." O, nakikinig at sumusunod. Yun ang pagpapalain ng God. Tagalog, ngunit sumagot siya, higit na pinagpapala ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Amen. So, anong mga utos ng God? Dumaan sa makipot na daan, pagsumikapan. Example na lang, nakasulat sa Biblia, ang daigdig, sanlibutan ay pasama na ng pasama. Huwag tayong sumabay sa kasamaan nila. Huwag, kapatid, dahil talagang nakakatakot. Pag namatay ang isang tao, huhusgahan agad ang kanyang kaluluwa kung saan ba siya. Eternal life ba? O dagat-dagat ang apoy? Alam nyo, sobra na ngayon ang sanlibutan kasi nga pasama na ng pasama. Grabe ang patayan ngayon. Baril. Ano na lang, meron namang nagsusuicide. Naku, yan po ay talagang hindi kalooban ng God. Tapos, immoralidad. So, magkikiapid sa asawang may asawa. Kakatakot. Sabi nga may nagsasabi pa, naku, iba na talaga kasi ngayon, modern na modern. Yes, modern, okay lang. Kahit sa fashion nga, ibang-iba na eh. Pero, lagi nating katatandaan, ang Biblia, walang modern dyan. Pasama nga ng pasama, ang sabi ni Lord eh. So, wala pong moderno ang Biblia. Ang God po, noon, ngayon, at magpakailanman, ay walang bagbabago. Siya pa rin yung Diyos na makapangyarihan sa lahat at banal. At huwag po nating sundin yung sinasabing iba na talaga ngayon. Iba na talaga dahil ang sama-sama na talaga ng tao ngayon. So, kasama ka ba doon? Kasi parang gusto ko modern ako eh. Ganito kasi nangyayari eh. Makikita nyo na naman eh sa social media eh. Parang nakakatakot ng panoorin, nakaka-stress na. Na laging may patayan, laging ang nire-rape ang anak. Grabe.
Meron pa na napanood ako, mag-ina. Nagkakaroon ng mag-ina. Nagkakaroon ng relasyon. Hindi lamang relasyon. Grabe ngayon. Oo, modern. Yan ang modern. Yan ang, huwag nating sabing uso kasi. Normal na lang kasi. No! Ang kasalanan ay kasalanan. Noon, ngayon at magpakailanman ang Diyos ay hindi magsasabing okay lang kasi modern. Hindi po. Titingnan lagi natin kung itong mga modernong naglumalabas ngayon ay kalooban ba ng God. So, amen po ba? Tayo ay manalangin. Tayo po ay magtatapos dito. Tayo po ay sumunod sa kalooban ng God. Dalawa lang po ang daan. I-check po natin uli ang sarili natin mismo mula noon at manghingi ng tawad kung ano pa. Kung may nakita kayo na ang dinadaanan nyo na pala ay daan patungong dagat-dagatang apoy. Amen? Tayo ay manalangin. Hallelujah, God. Lord, thank you. Thank you sa iyong mga salita. Salamat sa iyong mga pahayag, Father God. Thank you sa banal na Espiritu, Father, na patuloy na gumagabay sa amin. Thank you, God. Lord, dalangin ko nga na pagpalain ng bawat isang tahanan na nakikinig ngayon. Lalo na ang mga may sakit, dalangin ko, Father God, kagalingan ng mga may sakit, Father God. Lord, ano man ang sakit nila, Father, Lord, kagalingan nila, Panginoon, sa tahanan nila, Father, in Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Salamat sa iyong pagmamahal sa amin. Salamat, God. At dalangin ko, matatanggap nila, maunawaan nila, at mapaliwanag, matanggap nila ang gabay ng banal na Espiritu, God, sa mga oras na ito, Lord. Thank you, Father. In Jesus' name. Amen and amen and amen.